Una sa ating mga balita, nagsimula na ang ilang aktibidad para sa 48 ASEAN Summit 2026. Sa kanyang mensahe, maligod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang libo-libong delegado ng ASEAN. Pangungunahan naman ng Pangulo ang pagtalakay sa oil supply at food security sa rehiyon. Si Hardy Valbuena nakatutok. Isusulong ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtutulungan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pagtugon sa epekto sa rehiyon ng krisis sa Middle East. Sa kanyang mensahe sa pag-host ng Pilipinas sa 48 ASEAN Summit sa Cebu, sinabi ng Pangulo na isasagawa ang produktibong dialogo sa ASEAN member states hinggil sa regional at global issues. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. Ayon sa Pangulo, 3 paksa ang tututukan sa ASEAN Summit, ang energy security, food security, at kaligtasan ng ASEAN nationals saan mang panig ng mundo sila naroon. Hinggil dito, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na maglalabas ang ASEAN leaders ng joint statement o nagkakaisang tindig hinggil sa Middle East conflict. The main purpose really here is for all the member states, ASEAN, to be able to come up with measures that will help us respond not only to the current situation now, but also to other future crises. We underscore that the only way forward is for ASEAN to remain united, coalescing as a force for good in the region, with ASEAN centrality as our guiding principle. Para sa 48 ASEAN Summit and related meetings dito sa Cebu, kumpirmado ng darating ang lahat ng ASEAN state leaders, maliban sa Myanmar, na ipadadala lamang ang kanilang permanent representative for Ministry of Foreign Affairs. Ito rin ang unang pagkakataon na dadalo sa ASEAN Summit ang Timor-Leste bilang full-pledged ASEAN member. Hardy Valbuena, IBC News.